Ito ba talaga ang Pilipinas? Ito ang gulat na tanong ng isang grupo ng mga estudyante mula sa Switzerland nang sila ay mapadpad sa Ninoy Aquino International Airport, LA, nang hindi inaasahan. Isang malakas na bagyo ang humadlang sa kanilang orihinal na biyahe patungong Beijing, dahilan upang mapilitan silang maglanding sa Maynila. Inakala nila na ang Pilipinas ay isang magulo at atrasadong bansa. Ngunit sa loob lamang ng 48 oras, ang kanilang pananaw ay tuluyang nabaligtad. Mula sa modernong airport, masasarap na pagkain, hanggang sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino, ang karanasang ito ay nag-iwan ng marka sa kanilang mga puso. Ano nga ba ang nangyari sa kanila sa loob ng 2 araw na yon? At bakit ang mga estudyanteng Swiss, na kilala sa pagiging metikuloso at sanay sa mataas na pamantayan, ay humanga ng husto sa Pilipinas? Halina't alamin natin ang kanilang kwento. Pagkatapak pa lang namin sa Ninoy Aquino International Airport, LA, nagsimula na ang unang sorpresa. Kahit lagpas 11:00 na ng gabi, buhay na buhay ang paliparan. Ang mga information desk ay may staff, at ang mga janitor ay walang tigil sa paglilinis. Sa Zurich Airport sa Switzerland, kapag 10 oras na ng gabi, limitado na ang serbisyo, pero dito, tila hindi natutulog ang operasyon. Ang pinakakamangha-mangha ay ang kanilang Sea Crisis Response System. Sa kabila ng dagsa ng mga pasaherong na stranded dahil sa bagyo, hindi nagkagulo ang mga staff. Kalmado at organisado ang kanilang kilos, tila ba sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Isang ground staff ng Philippine Airlines ang lumapit sa amin, at laking gulat namin nang batiin niya kami sa wikang German. Guten Abend, bati niya. Isa itong napakalaking kaginhawaan para sa aming grupo na galing sa German-speaking part ng Switzerland. Sir, ikinalulungkot po namin pero ang lagay ng panahon sa Beijing ay hindi pa rin maganda hanggang bukas ng hapon. Nakapaghanda na po kami ng hotel para sa inyo sa Makati. Sa loob ng 15 taon kong pagtuturo at pagdadala ng estudyante sa Europe, ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis at personal na serbisyo. Alam ng staff na mga estudyante ang kasama ko, kaya detalyado niyang ipinaliwanag ang tungkol sa aming tutuluyan at ang posibleng itinerary kinabukasan. Habang naghihintay sa immigration, namangha ang mga estudyante sa disenyo ng airport. May mga display ng kulturang Pilipino mula sa mga habing tela hanggang sa mga modernong sining. Sabi nga ng 18 anyos na si Lucas, Sir, parang museo ang airport na to. Ang e-gates o automatic border control system ay napaka-user-friendly din. Madali itong gamitin ng mga estudyante at may instructions sa iba't ibang wika. Para sa mga Swiss na sanay sa precision, humanga sila sa efficiency nito. Sa baggage claim, muli kaming nagulat. Ang malalaking screen ay nagpapakita ng status ng bagahe ng real-time. Bihira namin itong makita kahit sa mga airport sa Switzerland. Habang naghihintay kami ng shuttle bus papuntang hotel, nagbago ang aura ng mga estudyante. Nawala ang kaba at napalitan ng kuryosidad. Lampas hating gabi na nang sumakay kami sa bus. Malinis at komportable ang loob nito. Napansin ng driver na mga dayuhan kami, kaya magiliw siyang nagpaliwanag sa English, Welcome to the Philippines. Mga 30 minutes to 1 hour po ang biyahe natin papuntang Makati via Skyway. Relax lang po kayo. Pag alis ng bus, bumungad sa amin ang tanawin ng Maynila sa gabi. Kahit madaling araw na, maliwanag ang highway at maayos ang mga road signs. Ang city lights ng Metro Manila ay nakakamangha, hindi pa huli sa ganda ng gabi sa Lake Geneva. Pero may ibang bagay na mas nakakuha ng atensyon ng mga bata. Nang dumaan kami sa mga commercial areas, nakita nilang bukas pa ang mga ilaw ng mga establishmento. Gulat na nagtanong si Emma, Sir, parang 24 hours bukas yung mga yun ah. Sa Switzerland kasi, pagsapit ng 10:00 ng gabi, sarado na ang lahat. Nagbulungan ang mga estudyante habang nakatingin sa bintana. Iba sa inakala ko. Mukhang maunlad at organisado naman pala dito. Kanina lang ay takot sila, ngayon ay excited na. Dumating kami sa hotel sa Makati ng 1:00 ng madaling araw. Muli kaming humanga sa serbisyo ng hotel staff. Dahil alam nilang mga estudyante ang kasama ko, inilagay nila kami sa isang tahimik na floor. Ang pinakatumatak sa amin ay ang sinseridad ng kanilang pagbati. Mabuhay! Welcome home po! Kahit biglaan ang dating namin, para kaming mga bisitang matagal nang hinihintay. Sa elevator, narinig ko ang usapan ng mga bata, ang ayos dito, no?
Parang Switzerland din o baka mas maganda pa. Ang marinig ito mula sa mga Swiss na mapili sa kalidad ay talagang nakakagulat. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, narinig ko ang boses ng ilang estudyante sa hallway. Lumabas ako at nakita ko sina Lucas at Nina na may dalang kape, sandwich, at rice meals. Nagtaka ako kung saan sila nakabili ng ganoon kaaga, dahil sa amin, mahirap makahanap ng bukas na tindahan bago mag-alas 8. Paliwanag ni Lucas, Sir, sa tapat lang ng hotel, may convenience store. 24 hours daw bukas at may hot meals pa. Na-curious ako kaya bumaba rin ako. Paglabas ko ng hotel, totoo nga, may maliwanag na convenience store sa tapat, gaya ng 7-Eleven o Uncle John's. Kahit 6 oras 30 minuto pa lang ng umaga, punong-puno ito ng buhay. Pagpasok ko, namangha ako sa dami ng paninda. Hindi lang tubig at chichirya, may mga ulam, kanin, pasta, at salad. Ang pinakakakaiba ay ang hot food section. May siopaw, hotdog, fried chicken, at rice balls na mainit-init pa. Sir, initin po natin, nakangiting alok ng staff. Sa Switzerland, tinapay at kape lang ang mabibili mo sa ganitong oras, pero dito, parang mini-restaurant at supermarket na pinagsama. Ang coffee machine ay moderno rin. Sa isang pindot, may brewed coffee o latte na sa presyong barya lang kumpara sa kape sa Switzerland. Sa isang sulok, may mga mesa kung saan kumakain ang mga tao. Bumili ako ng kape at tuna pea. Umupo ako at kumain. Ang sarap. Sariwa ang lasa. Tumingin ako sa paligid, may mga call center agents na galing sa shift at mga estudyanteng papasok pa lang. Para sa mga Pilipino, ang convenience store ay hindi lang tindahan, kundi bahagi na ng buhay. Nakita ko rin na pwede palang magbayad ng bills at magpadala ng pera doon. Ang galing, naisip ko. Sa Switzerland, maayos ang sistema, pero sa convenience o ginhawa, panalo ang Pilipinas. Bumalik ako sa hotel para sa breakfast buffet ng alas 9. Sa restaurant, pinag-uusapan ng mga estudyante ang convenience store. Grabe, sabi ni Maximilian, alas 3 ng madaling araw, may mainit na pagkain. Sa atin, imposible yon. Sabi naman ni Lee, para siyang maliit na department store. Andun na lahat ng kailangan mo. Pagkatapos kumain, nagdesisyon kaming libutin ang Maynila habang naghihintay ng flight. Ang rekomendasyon ng hotel staff ay ang Bonifacio Global City, EEC, at Makati dahil ito ang sentro ng modernong Pilipinas. Sumakay kami ng Grab dahil iyon ang payo para mas convenient. Namangha ang mga estudyante sa mga skyscrapers. Sir, para tayong nasa New York o Singapore, sabi ni Emma. Pagdating sa EEC, naglakad-lakad kami. Malinis ang kalsada, may mga traffic enforcers, at disiplinado ang mga tao sa pagtawid. Ang ganda ng urban planning, puna ni Lucas. Nasanay kami sa maayos na transportasyon sa Switzerland, pero nakita namin na may sistema rin dito, lalo na sa mga modernong distrito. Pumunta kami sa isang sikat na mall sa Yis. Pagpasok namin, nanlaki ang mata ng mga bata. Ang laki. At ang lamig, sabi nila. Hindi nila inakala na may ganito kagranding mall sa loob ng isang tropical country. Napansin din nila ang seguridad, may mga gwardya sa bawat pinto na magalang na bumabati. Good morning, ma'am sir. Ito ay isang bagay na bago sa kanila. Nagutom kami kaya naghanap kami ng makakainan. Sa food court, ang daming pagpipilian, Filipino, American, Japanese, Chinese. Dahil sa magandang experience nila sa convenience store, pinili nilang subukan ang Filipino food. Habang naghihintay, tiningnan namin ang menu na may English description. Dumating ang order, sinigang, adobo, at sisig. Ang bango. Ang asim ng sinigang ay gumising sa diwa namin. Ang adobo ay malinamnam at ang sisig ay explosive ang lasa. Nagulat ang mga estudyante na sa food court lang ito, pero ang lasa ay pang-restaurant. Bakit ang sarap? Nagtatakang tanong ni Maximilian. Sa Switzerland, ang food court food ay basic lang. Dito, gourmet ang dating. Tuwang-tuwa sila sa pagkakatuklas ng bagong lasa. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa Ayala Museum para makita ang kasaysayan at sining ng Pilipinas. Ang mga gintong alahas ng mga ninuno, the gold of ancestors, ay nakakamangha. Ang yaman pala ng kultura nila bago pa dumating ang mga mananakop, bulong ni Lee. Paglabas ng museo, dumaan kami sa Greenbelt. Ang ganda ng hardin sa gitna ng mall.
Nakita namin ang isang chapel. Puno ito ng tao na nagdarasal kahit weekday. Very spiritual ang mga tao dito, obserbasyon ni Nina. Bago bumalik sa hotel, dumaan kami sa kultura section ng mall para bumili ng souvenir. Namili sila ng mga produktong gawang Pinoy. Si Sofia, bumili ng perlas na hikaw. Ang mura pero ang ganda, sabi niya. Si Lucas naman, bumili ng barong Tagalog nut shirt. Si Emma, bumili ng dried mangoes at chocolates na gawa sa Davao Cacao. Si Nicolas, kumuha ng tote bag na may disenyong jeepney. Seryoso sila sa pamimili, hindi lang basta souvenir, hindi dahil nagandahan talaga sila sa kalidad. Sa cashier, nakausap ko ang staff. Sabi niya, lahat po ito gawang lokal. Proud po kami sa gawa ng Pilipino. Nang pabalik na kami, nag-usap kami sa van. Sabi ni Maximilian, hindi lang pala luma ang Pilipinas. Pinaghahalo nila ang tradisyon at moderno. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, gusto ng mga estudyante ng huling shopping experience. Pumunta kami sa Venice Grand Canal Mall sa McKinley Hill. Gusto nilang makita ang replika ng Venice sa Pilipinas. Pagdating doon, buhay na buhay ang paligid. Ang daming ilaw, ang daming kumakain sa labas. May mga gondola pa sa tubig. Wow, para tayong nasa Italy pero nasa Asia, tawa ni Nina. Naghiwa-hiwalay sila sandali. Sina Sofia at Emma pumunta sa Watsons para bumili ng beauty products. Sikat daw ang Filipino beauty products sa online, sabi nila. Sina Lucas at Nicolas tumingin ng damit sa mga local brand tulad ng Bench at Pen Shop. Ako naman, kasama sina Maximilian at Lee, naglakad-lakad. May lumapit sa aming staff ng isang kiosk na nagbebenta ng handicrafts. Nang malaman niyang Swiss kami, binigyan kami ng discount at kwento. Yearly niyo po ito, gawa sa abaka, alok niya. Bumili si Lee ng abaka bag. Ang tibay ng gawa, puri niya. Nang magkita-kita kami ulit, puno na sila ng paper bags. Ipinakita ni Sofia ang binili niyang lip tint at sunscreen. Si Lucas naman, may biniling cap na may disenyo ng Pilipinas. Pero may mas nakapukaw ng pansin namin, ang mga kababaihan ay naglalakad ng mag-isa sa gabi ng walang takot. Sir, sabi ni Emma, sa Zurich, sinasabihan kaming mag-ingat sa gabi. Pero dito, parang ang safe. Ang daming babaeng naglalakad ng solo. Bago umuwi, dumaan ulit kami sa convenience store. Gusto nilang bumili ng snacks. 10:00 na ng gabi pero puno pa rin ng paninda. Sa pila, may nakangiting babae na nakipagkwentuhan sa amin. First time niyo sa Pinas? Enjoy, sabi niya. Paglabas namin, naglakad kami pabalik sa hotel. Pinagmasdan namin ang paligid. Maraming tao, mga empleyado, magkasintahan, magkakaibigan. Maliwanag ang mga poste at may seye. Sir, sabi ni Nicolas, safe din sa Bern, pero iba ang vibe dito. Mas buhay, mas masaya. Dumaan kami sa isang eskinita, maliwanag din. May nakita kaming isa pang convenience store. Grabe, sabi ni Maximilian, sa Switzerland, gas station lang ang bukas ng ganitong oras. Pagdating sa hotel, nag-meeting kami sa lobby. Bukas ng 3:00 ng hapon ang flight namin pa Beijing. Tinanong ko kung anong gusto nilang gawin sa umaga. Nag-suggest si Lucas, Sir, nearby natin mag-jogging sa Ayala Triangle Gardens o sa Legazpi Sunday Market kung meron. Pumayag ang lahat. Sa elevator, nagkwentuhan sila. Ang saya mag-shopping dito, ang babait ng tao, sabi ni Sofia. Yung safety talaga sa gabi ang hindi ko makalimutan, dagdag ni Lee. Pagpasok sa kwarto, nag-impake na ako. Tumingin ako sa bintana. Kumikinang ang Makati skyline. Sa loob ng 2 araw, ang dami naming naranasan. Isang bansang akala namin ay magulo pero nagpakita ng modernidad, init at seguridad. Kinabukasan, nagpunta kami sa Ayala Triangle. May mga nagja-jogging, may nagtatay chai, may nagpipiknik. Ang ganda ng park sa gitna ng syudad, sabi ni Lucas. Oasis sa gitna ng buildings. Malinis ang parke. Walang kalat. Wala man lang upos ng sigarilyo, puno ni Nicolas. Disiplinado ang mga tao. Umupo kami sa damuhan at uminom ng kape. Inalala namin ang pagdating namin sa Gre. Ang takot noon, napalitan ng paghanga. Ang sistema, ang tao, ang kalinisan, hindi pa huhuli sa Switzerland. Sir, sabi ni Sofia, hindi ko alam kung gusto ko pang tumuloy sa Beijing.
Tumango ang iba. Gusto pa nilang manatili. Yung efficiency ng ARD, kahit siksikan, maayos ang pila, yung 24-hour culture, iba talaga, sabi ni Maximilian. Ang sarap ng pagkain, dagdag ni Emma. World class. Bumalik kami sa hotel, nag-checkout, at sumakay ng bus papuntang airport. Tahimik ang mga estudyante nakatingin sa bintana. Ayaw nilang umalis. Babalik ako dito, bulong ni Nicolas. Mag-exchange student ako sa VO Ateneo, sabi ni Lucas. Nakarating kami sa DE. Iba na ang pakiramdam kaysa noong dumating kami. Pamilyar na at nakakamiss. Pagkatapos mag-check-in, tumambay kami sa gate. Tinitigan nila ang mga litrato sa phone nila. Best trip ever, sabi ni Maximilian. Sumakay na kami ng eroplano pa Beijing. Mabigat ang hakbang ng lahat. Karamihan ay kumuha ng window seat para makita ang Pilipinas sa huling pagkakataon. Lumipad ang eroplano. Kumaway si Lucas sa bintana. Pagdating sa Beijing, ramdam ang lungkot. Sa bus papuntang hotel, Pilipinas pa rin ang topic. Kinukumpara nila ang Beijing sa Maynila. Sa 5 araw namin sa Beijing, lagi nilang bukang bibig ang Pilipinas. Mas malinis ang siya sa mall sa Makati, sabi nila. Mas masarap ang service sa Jollibee kaysa dito. Nakakatakot maglakad mag-isa dito sa gabi, buti pa sa Yese. Sa 3 araw, lumapit sa akin si Sofia. Sir, mas gusto ko sa Pilipinas. Sumang-ayon ang iba. Kinagabihan, nag-usap kami ng masinsinan. Sabi ni Maximilian, sa efficiency, warmth, at convenience, panalo ang Maynila. Sabi ni Lee, yung feeling of safety, yun ang namimiss ko. Pag-uwi namin sa Switzerland, sinalubong kami ng mga magulang sa Geneva Airport. Nagulat sila sa kwento ng mga bata. Pilipinas? Akala ko sa China kayo galing. Sa sumunod na linggo, nag-upload ang mga estudyante ng photos at videos sa social media. Ang ganda ng Yis, ang sarap ng pagkain, ang 24-hour stores. Nag-viral ito sa Switzerland. Isang NIE station ang kumontak sa akin. Gusto nilang interviewin ang mga bata. Sari, sinabi ni Lucas, kilala ang Switzerland sa precision, pero ang Pilipinas, may puso ang sistema nila. Binanggit ni Sofia ang safety ng mga babae sa gabi. Si Nicolas, ang 24-hour convenience. Si Maximilian, ang kalinisan ng public facilities sa modernong lugar. Si Lee, ang ganda ng sining. Dahil sa palabas, nagbago ang tingin ng mga Swiss sa Pilipinas. Hindi lang ito beach destination, isa itong bansang may modernong sistema at mainit na kultura. Nag-enroll si Lucas sa Mandarin at nag-aral tungkol sa Asia. Si Sofia, naghanap ng exchange program sa Pilipinas. Ang mga magulang, nagplano ng bakasyon sa Pilipinas. Para sa akin, ito ang pinakamakabuluhang trip ko sa 15 taon. Ang emergency landing inaakala namin ay abala ay naging biyaya. Natuklasan ng mga Swiss students na sa likod ng mga balita, may bansang moderno, mainit, at ligtas. Ang bagyo ang nagdala sa amin sa Pilipinas, at doon namin natutunan ang mahalagang aral. Para sa aming grupo, ang Pilipinas ay naging espesyal na lugar, isang lugar na babalikan. Ang 48 oras na yon ay nagpabago ng buhay nila. Ang bansang kilala sa precision ay humanga sa bansang may puso. Salamat sa bagyo, nakilala namin ang Pilipinas. Mula sa takot, naging paghanga. Mula sa abala, naging biyaya. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng mga Swiss students na nakatuklas sa ganda ng Pilipinas. Kung nagustuhan nyo, please like and subscribe. Hanggang sa muli!